Hello po, good evening. Welcome to my YouTube channel. This is Alminda Mix Vlog. Nagsasabing magandang gabi po dito sa Middle East at magandang umaga sa Pilipinas. Bago po tayo mag-umpisa, pakipindot po ng subscribe na button dyan kila Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang pangalawa nilang YouTube channel na ang Family Ka-Business. Isali na rin natin ang kanilang editor na si Thinking Body. Maraming salamat po. So, reactionan po natin itong masalimuot at mahiwagang buhay ni Kuya Bong. So, itong reactionan ko na actually, ito yung part 3 na ni Kuya Bong niya at sa yung pagkikita nila ni Mr. Ka-Business part 3 na po ito, yung views niya na umabot ng 2.4 million views ang ano ni Kuya Bong dito sa Ka-Business. So panoorin po natin at alam ko marami pang hindi nakapanood dito sa kwento ng buhay ni Kuya Bong from the beginning until naging ngayon kung sino na siya ngayon diyan sa Ka-Business. So it means ang tagal na talaga ni Kuya Bong diyan kila Ka-Business. Sila na talaga yung tumayong magulang ni Kuya Bong. So tunghayan po natin ang masalimuot at mahiwagang kwento ng buhay ni Kuya Bong. Bira! Madilim eh. Mga Ka-Business magandang gabi po. Nakita ko si Bong. Ayun, dito si Bong oh. Bong, magandang gabi po Bong. Kaya Bong. Good evening. Stop. Kain tayo. Ha? Kain tayo. Di sa pinunta natin kanina? Di, doon sa kaya, no? Di ba may lugawan dyan? Yung Ano po? may sisling. Nasamay po. Uy, bago damit mo po nga. Opo. Ano yan? Ha? Ano na? Kahapon? Ano binili mo? Binigay? Binigay? Hindi kasi ganito. Tingnan po ninyo, no, tarang nakakadurog ng puso yung sitwasyon ni Kuya Bong noong yung pangatlong pagkikita nila ni Mr. Ka-Business. Although alam natin mayaman siya, 'di ba? Talaga yung yung pera talaga, walang kamag-anak. Basta pasukan ka talaga ng demonyo, hindi mo iniisip na yung kamag-anak mo eh. Kumbaga, naging swapang na dahil lang sa pera. Hindi, parang mahirap isipin o mahirap mong paniwalaan sa dami ng pera ni Bong, milyones ang pera nila Bong, ang ari-arian nila. Pero tingnan mo nga naman talaga yung tadhana, no. Yan, nandyan sa kalye si Kuya Bong, saan ang kayamanan niya. Although sinabi ng kaibigan niya, pinaalis siya doon sa bahay, nung bahay mismo niya, nung namatay na yung nanay niya. So, tunghayan po natin ang masalimuot at mahiwagang kwento ng buhay ni Kuya Bong. Nakausap ko si Romel. Romel ba yun, Romel? Romel, kaibigan ka pala niya. Ha? Tagal na. Hindi, kasi ganito po, magtatapat ako sa iyo. Naikwento niya kasi sa akin yung naging buhay mo. Ngayon, Bong, huwag mo mamasamain ha. Ako gusto ko makipagkaibigan sa iyo kasi gusto ko makatulong. Bilang isang charity vlogger kasi. Ha? Ay? Oo, kaibigan. Ngayon, tawag nito, gusto kong matunton yung mga magulang mo. Okay lang ba yun? Yung tunay mong mga magulang. Hindi, okay lang yun kasi nasa social media naman tayo. Tawag nito, at least may awan Diyos. Kumbaga, di naman tayo maasa. Kumbaga sa atin, baka sakali lang. Baka sakali lang po. Oo, hindi natin alam. Tama. Ilang taon na rin. Tsaka isa pa, sigurado yan, may mga kamag-anak ka rin, mga jury. Ang dapat lang natin malaman kung ano yung tunay na pangalan sa apelyido
Edu. Yung tunay mong nanay. Ay, Nakatatay. ano ko na alam. Saan kaya natin pwede pagtanong yun? Nga pala, kanina ka pa rito? Yung ano yung dala mo? Ito? Ito? Ano ba? Ano men? Kailan? Sinelas, ano pa? Ano? Naman, bakit? Pag nawa ko, parang hindi ako titin eh. Okay. Tubig. Tapos saan ka matutulog? Sa kabila. Sa kabila ng tulog. Sa kabila. Tara, kain muna tayo. Doon na tayo tuloy natin kwentuhan natin. Kaya tulagawan. Kung isipin natin ka-business, mga ka-business dyan na viewers ni Bong, talagang nakakadurog ng puso, ano. Ang isang mayaman naging nasa kalye na natutulog. Asan yung mga puso ng mga kamag-anak, di ba? Kinuha yung bahay, binenta, pinagkaperahan, pinaalis si Bong. Parang ang hirap kung sa akin yun, ang hirap tanggapin eh, kasi nakikita nila si Bong na nandyan, nagagala sa kalye, namumulot ng mga kalakal. Ano yung klaseng, hindi natin, sabagay, hindi natin alam kung ano talaga yung kwento. Kaya nga sabi ni Mr. Kamisnis dyan, gusto niya talagang malaman kung ano yung pagkatao ni Kuya Bong. Although alam na nila na dati siyang mayaman, isang nasa pamilya siya ng mga mayaman. Lumaki siya na bilang mayaman na pamilya. So, kayo po mga ka-business dyan, ako hindi ko matiis tignan eh, parang nadurog yung puso ko eh. Oo, sa totoo lang, kaya minsan ayaw ko talaga itong i-reaction. Although sabi ni pwede mo yan siya i-reaction para makita ng mga tao yung tunay na pagkatao ni Kuya Bong. Kung saan siya nanggaling, ang kanyang umpisa hanggang sa pagbabago niya. Nakakaiyak lang kasi ang hirap tanggapin eh. Ang hirap tanggapin yung kalagayan niyang ganyan na ang dating mayaman ay nandiyan dahil lang sa pera. Dahil lang sa taong pinagka-interesan yung pera doon sa kanya, naging ganyan na siya ngayon. Ang hirap, di ba? So guys, mga ka-business, i-reaction video lang po natin ito kasi nakakadurog ng puso eh, kahit sinong makapanood nito, talagang madudurog yung puso mo eh, sa kwento ng masalimuot na at mahiwagang kwento ng buhay ni Kuya Bong. So hindi po natin pwede talagang lahat talaga ipi-play natin yung yung video kasi durog ng puso eh. Ay, matanda na sila ng mga kamera. Matanda pa na dyan. Hindi, galing kami ron kay Romel kahapon. Oo, hinanap ka namin. Nag-iwan ako ron. Pumunta ka na ba ron? Oo. Ha? Nabanggit niya? Oo. Nakagalingan naman. Ha? Hindi ka matanda ng pera tao? Pera? Oo. Hindi, sabi ko ako magbibigay sa'yo ng pera. Ang binigay ko kay Romel, bigas at saka grocery para doon sa pamilya niya. Ano pinigil na siya ng pera tao? Ha? Ano pinigil na siya ng pera tao? Hindi, wala akong binigay sa kanya. Ang sabi ko sa kanya, pag halimbawa nakita mo si Bong, pakisabi mo sa kanya, may bibigay akong pera kay Bong. Yun. Pinagat ka namin pera sa taon. Ah, hindi, baka yung una. Kasi nag-iwan ako noon eh, nung tumakbo ka. Madali ako sa'yo nun Yung eh. unang-unang pagkikita natin. Madali ako nun eh. Hindi, okay lang, naintindihan ko naman. Siyempre, hindi mo pa naman ako kilala eh, di ba? Oo. Saan ka natin nun eh. Oo. Tanda kami natin, dahan-dahan natin. Yan yung binigay ko nung unang-una, nag-iwan ako. Kakain kami ni Bong, alright? Dapat dun sa loob. Kasi niiyak ka sa ganyan. Wala namang diskriminasyon yan. Kasi sa mata din eh. Daw po mapas sa mata din. Kasi na yun. Dito meron kami nung tinulungan din. Dito namin pinakain yung anak niya, Lumpo, si Casper.
Sinasama ka ng nanay mo. Umalit ako. Kaya ngayon, wala na sila. Hindi lang po. Bong, okay lang ba malaman? Sige ba, ilapag mo kayo na ako. Kain ka na po kayo, Bong. Bong, okay lang ba malaman? Ilang taong ka ba nung namayapa yung nag-ampon sa'yo? Nung namatay? Hindi ko na alam eh. Pero tansya mo lang, mga ilang taong ka pa lang nun? Siguro mga 70 siguro gano'n. 17? Tapos ngayon, ilang taong ka na ba? 40 ka? Ano bata, no? Hindi, mukhang bata ka. Isa sa 40. Oo nga. Sabay po kayo, Bong. Dahil siguro masayahin ka kasi. Eh mga ka-business oh. Bay, sa akin ba, ganito na lang din. Kung ano yung kay Bong, ganito na lang din sa akin. Pares lang kami. Sige, kain ka na. Mauna ka na. Ganyan din sa akin. Ha? Ang sarap kasi mayayain ako. Hindi ako sanay. Umalit ako, sanay ako. Umalit ako. Pag napumasok ako sa lumas eh, na lagi ko nalala. Nanay ko, tsaka tatay ko, lagi ko nalala. Ay, ganun. Ayaw ko pumasok sa loob eh. Eh di, turing mo na lang akong tatay. Di ba? Ha? Kawawa naman. Kaya daw ayaw niyang pumasok sa McDo at sa Jollibee. Maalala niya yung parents niya, yung nanay niya at tatay niya. Ang sakit sa dibdib, di ba? Talagang wala akong masabi eh. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kasi ang hirap panoorin itong kwento ng buhay ni Kuya Bong eh. Nakakaiyak. So, okay po, i-ano na lang po natin yung video. Iko-continue na lang po natin. Pinatutoy. Hindi ko nga tiyasin ko, chicks. Hindi ko nga tiyasin. Mga business, excuse lang po, kakain lang kami. Mamaya, makipagpintuan pa tayo kay Bong. Kain muna tayo. Para makakain din siya ng maayos. Eh mga ka-business, sold na kami, sold. Busog na. Para matulog na. Sold. Para Sold matulog na na. si Bong. Para matulog na. Ano mo, lagyan natin ito, Bong. Punuin natin. Ha? Para matulog na. Bong, nga pala may tanong ako sa iyo. Kanina tinanong kita kung okay lang ba na magkaibigan tayo. So magkaibigan na tayo. Ganito. Baka pwedeng bigyan mo ako ng pagkakataon na tulungan talaga kita. Yung mabago. Yung bigyan mo kami pagkakataon na iparamdam din sa iyo yung tunay na pagmamahal. Bagamat hindi tayo magkadugo, pero ituturing ka naming tunay na kamag-anak, kapatid. Yan. Baka pwede. Okay lang sa'yo? O sige. Ganito, pwede ka ba doon sa bahay matulog? Ako na eh. Ha? Hindi, naiintindihan naman kita, hindi kita bibiglain. Isipan ko muna. Pag-isipan mo maigi. Ngayon ganito, kapag kalimbawang ano bang okay lang ba na bilang kita ng mga gamit, ng damit, ng sapatos, lahat ng kailangan mo, tapos magpagupit tayo, ganyan. Okay lang ba sa yun? Ako na. Ha? Hindi. Kasi pagre-ready rin yun. Kasi ganito Bong, gusto kitang isama sa ginagawa ko mga pagtulong araw-araw. Marami kasi tayong tinutulungan, wala tayong pinipili. Babae, lalaki, matanda, bata, may ipin o wala. Kahit na basta nangangailangan ng tulong, nagpapaabot tayo ng tulong araw-araw. Ngayon, kung okay lang sa'yo, sasama kita para may katuwang din ako, di ba? Siyempre minsan, di ba, nagpapaabot tayo ng bigas, ganyan. Tapos para makapasyal-pasyal ka rin, para hindi ka mag-inip. O, di ba, tropa, ganun. Okay lang ba sa'yo yun? Oo, okay lang na. Okay lang sa'yo? O sige, ganito. Ngayon, hindi ka pwede matulog sa akin. O sige. Pag-isipan ko muna. Pag-isipan mo muna. Pansamantala, bibigyan mo na kita ng pera pang gastos mo. Okay.
Ito, magkano to, Bong? 20, alam niya. Dati mahawak na rin ako malaking halaga eh. Ah, ganun? Oo, makapal pa nga dyan eh. Ay, ganun. Yun. Akala ko makapal na ito eh. Manipis pa lang halaga. Manipis na pala ito. Oo. Kumbaga po, Kuya Bong, barya lang po yun. Bong. Bagya lang to. Dati kami niya, nagkakay kami Oo. kami noon. Nakakahawak ng linggo. Ah, Bong. Bilangin, magkano na yan, Bong? Sige, ano natin, kung ano ba, re-recall mo pa. 240, wow! Malaki pa nga Oh. dito eh. Kano? 440. Ayun. 440. Oh. Yan, 100. Ha? 400. 440, di ba? Plus 20. Ito na eh. Sige lang, okay lang. Take your time. Lalaki ko na ka. 440. Go. 460. 460. Very good. Nakatago kasi. Oh. Nakatago kasi. Kano na? Ah. Bagya kasi. Ha? Bagya eh. Pasensya ka na. Yan ang pera ko eh. Ito nadala ko eh. Kasi may mga nangihingi kasi sa atin pambili ng gamot. Wala yung bulgag sa linggo. Wala ako nun. Wala ako nun. Hindi, wala ako nun. Ito kasi mga ka-business, ginagamit natin to pag halimbawa bigla-bigla off-cam, may kakatok sa van, ka-business, may pambiling gamot, yun, at least meron tayong matutupot. Ha? 560. Tama? Oo. Oh, ito pa. Ito buo para hindi ka mahirapan. Ito kasi. Ayan. Hindi mo lang yata sa akin. Comedy talaga to. Sarap kasama nito eh. Oh. Kano na? Ito nga, bili lang eh. Bilangin mo ha. Yan. Although kahit ganyan siya, kahit sa lansangan siyang nakatira, talagang napakakwela pala talaga ni Kuya Bong noon pa hanggang ngayon. Yung mga salita niyang palabiro, yung salita niya na kahit yung bang kahit na medyo sa mga kasama niya, pero biro, yung dalang biro, talagang mapagbiro talaga siya since the beginning. Kahit naman ngayon nakikita natin kung paano siya kakwela, diba? Although tipid siya sa pagsasalita, hindi talaga siya, syempre, siguro dahil hindi pa talaga sila magkakakilala itong sa video na ito ni Kuya ni Mr. Ka-Business, parang naiilang pa siya diyan. So guys, hanggang dito na lang po ito. So i-play na lang natin yung video hanggang end, and then we're going to end also our reaction video dito kay Kuya Bong, ang masalimuot na at mahiwagang kwento ng buhay ni Kuya Bong. Aline, Ate Aline, thank you ha. Thank you talaga. Sila yung nagano ng upuan. Okay eh. Oo. Alright. So ayun mga ka-business, salamat na marami sa pagsama sa amin. Update namin kayo ulit sa susunod. About kay Bong. Hello! Sabay ito si Bong, may ito. Mayroon pag-aasa ito mga ka-business. Nagligpit pa siya oh. Hey! Saan pupunta? Sakay ka na kasi. Isip ako muna. Sige lang. Naintindihan ko naman. Nasaan dito lang ako Laki na mo na. Ha? Pagkama na. Nakikita mo, pagkama na. Ginamit ako eh. Oo. Pag mga nasa umaga, ando lang sa pila. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Bigyan mo ako ng chance. Ha? Bigyan mo ako ng chance na mabago natin. At saka makalimutan yung mga nakaraan. Okay? Ingat. God bless. Di ba wala kita mahapon doon? Nandito ako. So guys, tingnan ninyo.
talagang ang bait talaga ni Kuya Bong. Kahit ganyan siya. Siyempre, nung maliit siya hanggang lumaki siya, sabi niya kasi, nawala yung mga parents niya, nag-age siya ng 17. So, it means talagang pinalaki si Kuya Bong na marespeto, mapagkumbaba na tao kahit mayaman siya. Kalain mo ba naman ay may pera, mayroon silang ganong kalaking pera, kasi hindi pa na, although hindi ko masasabi pa kasi kahit nakita ko na yan lahat, napanood ko na yung kwento niya, hindi ko pa pwedeng sabihin. At least i-continuous natin po yung kwento ng buhay ni Kuya Bong. So guys, thank you very much for watching always my reaction video dito sa Ka-Business. Salamat po sa nag-comments dyan na sinabi niyang thank you daw. I'm one of the reactor ng Ka-Business official. I think itong nag-comments na to, hindi ito I think nasa ibang bansa to siya kasi dahil siguro ito siya solid supporter ito ni Mr. Ka-Business at ni Papa Dins TV. So thank you very much, ma'am, for your wonderful and very anong tawag doon, very wonderful and very yung tagos sa puso po yung pagko-comments ninyo dyan. Thank you very much po. I do appreciate sa iyong comments dyan. May Allah bless you po, ma'am. Thank you very much. Shoutout po sa mga Ka-Business, solid Ka-Business at Papa Dins TV dyan sa mga lahat-lahat po. So by the way, paki-subscribe po ang inyong lingkod sa aking munting bahay, Alminda Mix Vlog, at pakipindot na rin po ng subscribe kay Mr. Sa Ka-Business Official, Papa Dins TV, at saka sa kanilang pangalawang channel, ang Family Ka-Business, at ang kanilang editor na si Tin King Bade, at ang lahat ng mga reaktor ni Mr. Ka-Business Official at ang Papa Dins TV. So, again, ito po ang Alminda Mix Vlog nagsasabi marami pong salamat sa panonood. Have a good night and good morning dyan sa Pilipinas, and bye bye.